Makibukas po kayo sa akin sa salita ng ating Panginoong Hesus dito sa Roma 5:12. Kung inyo pong nasumpungan sa aklat ng Roma 5:12, ay ganito ang sinasabi: ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kaniyang kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Muli po natin ulitin, ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan niya ng kanyang kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. At dito po sa aklat ng Roma 6:23, ang binabanggit, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At bilang panghuli po, nabatayan ang ating pagugulay sa umagang ito sa aklat ng Panginoon ayon sa pagkakasulat ni Juan 11:25. Ganito ang sinasabi. Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay." Pinagpala ng Diyos ang pagkakabasa, pagkakarinig sa Kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Pakibukas ang aming isip, ang aming puso. Magsalita ka po sa amin sa umagang ito, sa pagkakataong ito, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mayroong isang mayamang lalaki na kung saan ay maraming kasambahay sa kanyang tahanan. Isa sa kanyang mga katiwala sa tahanan ay binigyan niya ng isang gawain sa bawat araw. Yun lamang ang kanyang gagawin. Na paggising sa umaga ng mayamang ito, ganito ang sasabihin ng kaniyang katiwala: "Ginoo, tandaan mo, mamamatay ka rin. Ginoo, tandaan mo, mamamatay ka rin." At bago matulog sa gabi, muling pupunta sa kanyang katiwala at muling magsasalita, "Ginoo, tandaan mo, mamamatay ka rin. Ginoo, tandaan mo, mamamatay ka rin." Araw-araw, gabi-gabi, yon ang una niyang maririnig paggising sa umaga: "Ginoo, tandaan mo, mamamatay ka rin." At bago matulog sa gabi, yun din ang kanyang maririnig: "Ginoo, tandaan mo, mamamatay ka rin." Ang kamatayan, tandaan po natin, ito ay isang bagay, ito ay isang kalagayan, ito ay isang karanasan, sitwasyon na normal, natural, na bahagi ng buhay ng sinuman. Ang kamatayan, ito ay kakambal, ito ay kapatid ng buhay ng tao. Ang kamatayan, ito ay parang kidlat na sa isang mata, bigla na lang dudungaw sa iyong paningin at bigla na lang nandyan. Ang kamatayan, ito ay parang ahas sa masukal na lugar o sa kagubatan na bigla na lang ay tutuklaw sa iyo nang hindi mo namamalayan.
isang malalang sakit na magandang pakiramdam mo, wala kang nararamdamang masama sa iyong kalusugan, ngunit hindi mo alam, nandun na sa pinakamalalang level ang iyong karamdaman. Ang kamatayan, ito ay parang isang magnanakaw. Walang magnanakaw na magsasabi sa'yo, o bukas, o sa isang linggo, sa ganitong oras, huwag kang matutulog, sapagkat kung ako dadaan sa likuran ninyo, magnanakaw ako. Walang magnanakaw na nagpapaalam. Ganon ang kamatayan. Parang malubhang sakit, parang idlat, parang ahas, parang magnanakaw. Na bigla-bigla, hindi mo iniisip, hindi mo inaakala, bigla na lang ito ay darating. At ang kamatayan dumarating sa panahon na hindi handa ang tao. Bukod dito, ang kamatayan, ito ay dumarating sa iba't ibang larawan, sa iba't ibang itsura o litrato. Pwede ang kamatayan ay sa pamamagitan ng aksidente na lumabas ka lang mamaya, hindi mo alam, sasalpukin ka ng isang malaking sasakyan. Pwede ang kamatayan ay yung umidlip ka lang ngayon habang nagsesermon na nakikinig ka, hindi ka na nagising. Pwede ang kamatayan na tulog ka ng gabi, kinabukasan, isang malamig na bangkay na. Ang kamatayan, ito ay dumarating sa iba't ibang anggulo, dumarating sa iba't ibang direksyon, patungo sa buhay ng tao. Ang kamatayan, ang kanto, ito ay bastos. Bastos ang kamatayan. Bakit bastos? Sapagkat wala itong inirespeto. Hindi ka nito irirespeto. Hindi ako nito irirespeto. Walang sinisino, walang pinipili, walang pinapaboran, walang ano man ang kalalagayan ng buhay. Sino man ang tao. Ang kamatayan pwedeng dumating sa kanya. Yan ang katatangian. Yan ang kalikasan ng kamatayan. Ngunit ang tanong, tama, oo, namamatay ang tao. Lalo na sa panahon natin. Walang nakakasiguro, sabi ng isang nagkomento sa Facebook, kung sino ang makikitang ibabalita, kung sino ang mababalitaan na sumunod na namatay dahil sa matinding virus na kumakalat ngayon sa buong mundo. Ngunit ang tanong, kung mayroong kamatayan, kung namamatay ang tao, sino ang gumawa nito? Sino ang may akda? Sino ang author ng kamatayan? Maaaring sasabihin ng iba, Diyos ang may kagagawa ng kamatayan. Diyos ang author ng kamatayan. Sapagkat kung hindi niya ginawa ang tao, hindi mamamatay ang tao. At dahil ginawa niya ang tao, namamatay ang tao, ibig sabihin, Diyos ang gumawa. Yun ang kanilang katuwiran. Ngunit yun ay isang malaking pagkakamali na pag-isipan ang Diyos siya ang may kagagawan ng kamatayan, sapagkat ang Diyos lamang ng buhay. Hindi sa Diyos ng kamatayan, at hindi siya ang gumawa ng kamatayan. Sa halip, ang kamatayan, mga magulang at mga kapatid, ito ay otomatikong resulta. Ito ay
direktang produkto, konsekwensya ng paglabag ng kasalanan ng tao. Ang kasalanan, una, ito ay nag-ugat sa tinatawag na Lucifer noon na naging Satanas, nang siya ay magrebelde laban sa Diyos at nang siya ay ibagsak ng Panginoong Hesus. Ang tao na kung saan ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis na labis niyang minamahal, hinigap ni Satanas. Ginawa ni Satanas ang lahat ng pwede niyang magawa upang ang tao ay maitulak sa pagkakasala, upang ang tao ay maibulid sa paglabag, upang ang tao ay magrebelde sa Diyos. Sinigap ni Satanas ang lahat ng pwede niyang magawa upang mailaglag sa bangin ng kamatayan ang tao, sapagkat maliwanag kay Satanas ang batas ng Diyos upang makaganti siya sa Diyos at upang maranasan ng tao ang kamatayan. Kailangan magkasala ang tao. At alam mo natin ang kwento ng kasaysayan na talagang ang diablong nito nakipag-usap ng maraming beses kay Eva. At alam natin ang kasaysayan na lumabag si Eva, at si Eva hinikaya niya ang kanyang asawa na gawin din yung eksaktong ipinagbabawal ng Diyos sa kanila. Makikita mo natin mga magulang at mga kapatid na ang tao talagang matigas ang bungo, paking, matigas ang pukote. Kung ano yung sinasabing gawin, hindi yun ang ginagawa. At yung sinasabing huwag gawin, yun ang ginagawa, baliktad ang tao. At kahit sa panahon natin, walang iniwan ang sangkatauhan sa unang mag-asawa. Kung ano yung hindi dapat gawin, yun ang ginagawa. At yung dapat na gawin, yun ang hindi ginagawa. At dahil sa kasalanan ng tao, dahil sa paglabag ng tao, dumating ang kamatayan. Dumating ang kamatayan na kung saan ito ay naranasan at patuloy na nararanasan ng mga tao. At yung sinabi ng ating pinagbabasihan sa umagang ito, sa Roma 5:12, na ang sabi, ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang siyang pinagmulan ng kamatayan mula kay Lucifer na naging Satanas at naipasa kay Eva at kay Adan. Ang kamatayan ko, ito ay isang nakalulungkot na karanasan. Sino ba naman ang magse-celebrate kung mamatay ang pinakamamahal sa buhay o ang matalik na kaibigan? Ang kamatayan ko, ang dulot nito ay paghihinagpis. Ang dulot nito ay pagkabalisa at labis na kalungkutan. Sa Roma 6:23, nakita mo natin ang sinabi doon na ang sweldo, ang bayad ng sala ay kamatayan. Unang klase po ng kamatayan ay yung physical na kamatayan na kung saan mararanasan ko, sapagkat ito ay naranasan na ng iba. Una-una lang ito at nahuhuli lang ang iba. Ang sabi nga ni Pastor Emir San Pedro, minsan sa kanyang pangaral na napakinggan ko, silipan lang yan. Ngayon ikaw ang sumisilip
sa isang namatay na tao, at pagdating naman ng panahon, ikaw naman ang sisilipin. Silipan lang yan. Nauuna lang ang iba ay nahuhuli. Ngunit nahuhuli man o nauunang namamatay, isang common denominator ng mga tao. Pare-pareho silang mamamatay. Pare-pareho tayo mamamatay. At kahit hindi po tayo tamaan ng coronavirus sa panahon natin, salamat sa Panginoon, hindi tayo tatamaan. Pero kahit hindi tayo tamaan, darating pa rin sa atin. 50 years from now, 30 years from now, 100 years from now, lahat ng tao ngayon sa kasalukuyan na nabubuhay ay mamamatay. At yan po, ang unang klase ng kamatayang pisikal. At yan ay batas ng Diyos, na kung sa lupa ikaw ay nanggaling, doon ay babalik ka rin. Doon sa abo na kung saan nag-ugat ang tao, nagsimula ang tao, doon din siya babalik. Ngunit, mayroon pa pong isang klase ng kamatayan na kung saan ito dapat na kinatatakutan ng mga tao. Hindi yung kamatayang pisikal o nakalulungkot ang kamatayang pisikal, ngunit mas dapat na paghandaan at lalo ng katakutan ng pangalawa na klase ng kamatayan. Ito po yung tinatawag na spiritual. Spiritual ng isang tao na namatay, nasa langit man ito o nasa impyerno. At yung katawang lupa na nasa lupa na nagbalik, muli silang magre-reunion, muli silang magre-reunite, muli silang magsasama. At yun ang tinatawag sa biblikal na katuruan, naghahandaan. Ito ang dapat na kinatatakutan ng tao. Sapagkat kapag sinabi mo natin spiritual na kamatayan, ang ibig sabihin po niya sa teolohiya, eternal o walang hanggang pagkakawalay mula sa banal na presensya ng Diyos. Ulitin po natin, kapag sinabi natin spiritual death, ang ibig natin ipangahulugan ay walang hanggang pagkakawalay, walang katapusang pagkakahiwalay mula sa banal na presensya ng Diyos. At nakalulungkot po itong karanasan, yung katotohanan na habang panahon, walang katapusan, walang hanggan, mawawalay ang isang tao sa piling ng Diyos. At kapag pinag-uusapan po natin ang spiritual death at yung eternal separation from the divine presence of God, hindi maiiwasan na mabanggit natin ang reality ng hell o yung katotohanan ng impyerno, na kung saan ang impyerno, ito po ay walang hanggang kulungan, walang hanggang piitan, walang hanggang bahay ng tao o ng mga tao na kung saan ang kanilang mga kasalanan ay hindi napatawad nung sila ay nabubuhay pa sa ibabaw ng lupa. Ulitin ko po, ang impyerno, ito ay walang hanggang tahanan ng mga tao na kung saan ang kanilang mga kasalanan ay hindi napatawad nung sila ay nabubuhay pa sa ibabaw ng lupa. Ang tanong, bakit hindi napatawad ang kanilang mga kasalanan? Ano ang dahilan? Napakadali lang po. Napakasimple ng sagot. Hindi sila tumanggap. Hindi sila sumampalataya sa Panginoong Hesus. Sapagkat napapatawad lamang ang kasalanan ng isang tao, past, present, and future, sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya lamang sa Panginoong Hesukristo lamang. Kaya ang impyerno, ito ay direktang pupuntahan ng mga tao na dahil hindi sila tumanggap at sumampalataya sa Panginoon, sa ayaw at sa gusto nila, doon sila pupunta. At isa pa po, ang
ng mga tao na kung saan hindi anak ng Diyos. Mga tao na kung saan hindi anak ng Diyos, impyerno ang kanilang walang hanggang tahanan. Sino-sino ba ang mga anak ng Diyos? Sino-sino sila? Sapagkat marami ang nagsasabing sila ay anak ng Diyos, na sila ay kabilang sa Diyos. Hindi ibig sabihin na ang isang tao ay nagsisimba, anak na siya ng Diyos. Hindi ibig sabihin na ang isang tao ay nagbibigay ng ikapu o pinansyal na kaloob, anak na siya ng Diyos. Hindi ibig sabihin na ang isang tao ay gumagawa ng mabuti o kawang gawa, siya ay anak na ng Diyos. Hindi ibig sabihin na ang isang tao ay religyoso, anak na siya ng Diyos. Hindi po. Hindi sa pamamagitan ng mga bagay na ito at ng iba pa, kung bakit ang isang tao ay nagiging anak ng Diyos. Maganda ko na ginagawa natin ang gumawa ng mabuti, ang magpunta ng simbahan, ang magkaloob ng tulong pinansya sa gawain ng Panginoon at sa ibang tao. Ngunit, hindi ito ang daan para maging anak ng Diyos ang isang tao. Kundi, sa halip, maliwanag ang salita ng Panginoong Diyos na ang tumanggap, ulitin ko po, ang tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesus, sila ang pinagkalooban ng Diyos ng karapatan na maging anak niya. Ulitin ko po, ang tanging ituturing ng Diyos na kanyang mga anak, ito yung mga tao na kung saan tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya, kung ang isang tao ay hindi tumanggap, hindi sumampalataya sa Panginoong Hesus, kahit ano pang gawin niya, hindi siya ituturing ng Diyos na kanyang anak. At kapag ang isang tao na kung saan hindi tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesus, siya ay namatay, siya ay sa ayaw at sa gusto pupunta ng impyerno. Yun po ang nakalulungkot na katotohanan. Yun ang isang realidad na kung saan nakikilabot. Kaya napakamahalaga mga magulang at mga kapatid, na sa buhay ng isang tao, habang siya ay naririto sa ibabaw ng lupa, habang siya ay nakakakita, habang siya ay nakakarinig, habang siya ay nakakaamoy, habang siya ay nakagagalaw, habang malusog ang kanyang katawan, habang siya ay nakapag-iisip ng maayos, habang siya ay binibigyan ng oportunidad ng Diyos na mabuhay dito sa lupa, napakahalaga na siya ay tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Sapagkat anuman ang maganap at nangyari, dumating man ang kamatayang pisikal sa panahon na hindi inaasahan, tamaan ng virus sa panahon na hindi inaasahan at mamatay, nakatipya na ang taong iyon ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaya nais kong sabihin sa inyo mga magulang at mga kapatid na ngayon ay nakikinig, na hindi natin dapat katakutan ng kamatayan. Ulitin ko po, hindi natin dapat katakutan ng kamatayan. Opo, nakakalungkot ang kamatayan physical, ngunit hindi ito dapat katakutan. At hindi natin dapat katakutan ang coronavirus 19. Sapagkat hindi ang virus, hindi ang kamatayan ang tutuldok sa buhay natin. Hindi ito ang magwawakas sa tunay na buhay natin. Hindi ito. Sapagkat ang pangako ng Panginoong Hesus sa kanyang salita, sa John 11:35, nabasa natin kanina, nang sabi doon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang Panginoong Hesus ang resurrection at ang life. At ang sabi niya, ang nananalig sa Kanya, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Napakagandang pananalita at pangako na kung saan mapanghahawakan ng sinumang nananalig, sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Kahit mamatay, muling mabubuhay. At ang sabi pa sa kasunod, at sinumang nabubuhay at nananalig sa akin,
ang pangako, hindi mamamatay kahit kailan. Hindi mamamatay kahit kailan. Napakagandang pangako, mga magulang at mga kapatid, na yung nananalig sa Panginoong Hesus, na yung sumasampalataya sa Panginoong Hesus, na yung nagpapatuloy sa Panginoong Hesus sa buhay na ito, kahit siya ay mamatay, muli siyang mabubuhay. At ang sino mang nananalig at sumasampalataya sa Panginoong Hesus, hindi mamamatay kahit kailan. Opo, mayroong mamatay ng pisikal. At sa panahon natin ngayon, yung coronavirus, marami ng infected at marami ng namatay. At yun ay nakalulungkot na katotohanan na sa isang mata, yung kilala mong malusog, yung kilala mong buhay ngayon, biglang namatay dahil sa coronavirus. Sa panahon po natin, hindi po ito isang negatibong deklarasyon o isang masamang pananalita, kundi ito ay pagpapaalala po sa bawat isa sa atin na kahit sino ngayon sa panahon natin, sabi nga ni Bill Gates, pantay-pantay ang mga tao sa panahon natin ngayon. Pantay-pantay. Dahil mayaman, mahirap, nakapag-aral o hindi, kilalang tao o hindi kilala, pwedeng tamaan ng coronavirus. Kaya nakakatakot ng lumabas. Nakakatakot lumabas ngayon sa mga tahanan natin, sapagkat kahit sino ngayon pwedeng tamaan. At hindi mo alam kung sino yung mga infected, kung sino yung pwedeng makahawa sa'yo, at hindi mo rin alam na nahawahan ka at nahahawahan mo na pala ang mga mahal mo sa buhay. Ibig sabihin po, sa panahon natin ngayon, walang nakatiyak, walang nakakasigurado, dahil nakita mo natin kahit yung mga doktor na kung saan nag-iingat, nakalulungkot po, namatay sila dahil lamang sa sakit na ito. Ipinapakita lamang mga magulang at mga kapatid, sa panahon natin, wala kang pwedeng paghawakan. At naniniwala ako na itong sakit na ito na kumakalat ngayon sa buong mundo, ito ay ipinahintulot ng Panginoong Diyos. Ito ay Kanyang binigyan ng permiso na kung saan nandito ngayon sa ating kapanahunan. Sapagkat ang sakit na ito ngayon na lumalaganap sa buong mundo, nagpapaalala sa bawat isa na wala kang pwedeng ipagmalaki sa buhay. Na hindi mo pwedeng asahan ang iyong mga pera sa bangko. Hindi mo pwedeng asahan ang maganda mong sasakyan. Hindi mo pwedeng asahan ang masasarap mong pagkain sa refrigerator o sa lamesa. Sapagkat kahit sino ngayon, pwedeng madisgrasya, pwedeng kapitan ng hindi inaasahang virus. Ngunit nais kong sabihin sa inyo mga magulang at mga kapatid, hindi tayo dapat matakot sa virus na ito. At hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Sapagkat mayroong pangako ang Panginoong Hesus na yung mga nananalig at sumasampalataya sa Kanya, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa Kanya, kahit kailan ay hindi mamamatay. Mantakin po ninyo mga magulang at mga kapatid, pag-alis natin sa mundong ito, isang araw, papasok ka sa gates of pearl, na kung saan yung mga tarangkahan sa langit, ang sabi ng Revelation, mga perlas, iyon ang mga tarangkahan na papasukin mo sa langit. At hindi lamang yun, tignan po natin ito, pag umalis tayo sa mundong ito sa panahon na hindi inaasahan, ang sabi ng Revelation, lalakad tayo sa streets of gold, na yung mga lansangan doon, na yung mga daanan doon, mga ginto. At ang katotohanan, higit pa sa perlas, higit pa sa ginto, yung tatapakan natin at papasukan doon sa langit. Ipinapakita lamang ng mga magulang at mga kapatid na naghanda ang Panginoong Hesus ng isang napakagandang palasyo, ng isang napakagandang paraiso, isang napakagandang tahanan, bahay, walang hanggan sa piling niya para doon
nanalig, at patuloy na sumasampalataya sa Panginoong Jesus sa kasalukuyang kapanahunan sa oras na ito. Kaya, mga magulang at mga kapatid, kung mayroon pa sa atin ngayon ang hindi pa tumatanggap at hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Jesus, binibigyan tayo ng Panginoong Jesus ng pagkakataon, ng tsansa, ng oportunidad na tumanggap at manampalataya sa Kanya. Sapagkat ang pagtanggap at pananampalataya sa Kanya ay napakahalaga, sapagkat ang magiging produkto at resulta nito ay eternal na relasyon sa Kanya. At ang sabi ng binasa natin kanina, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya napakahalaga po, mga kaibigan sa Panginoong Jesus. Sino ka man, ano ka man, sa oras na ito, habang ikaw ay nakikinig, pag-isipan mo, pagbulay-bulayan mo, at tignan mo ang iyong sarili sa liwanag ng salita ng Diyos, kung ikaw ba ay totoo na at talagang totoong tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Jesus. At sa oras na ikaw ay gumawa ng bagay na ito, na ikaw ay tumanggap at sumampalataya sa Kanya, nasa iyo na ang buhay na walang hanggan. At yun ang pangako ng Juan 3:16, na sa oras na tinanggap ko ang Panginoong Jesus ngayon, o bukas, o sa isang araw, activated na ang life eternal, ang everlasting life. Hindi natin kinakailangan pang magpunta ng langit para magkamit ng buhay na walang hanggan tayo. Dito pa lang sa lupa, ang sino mang sumampalataya sa Panginoong Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ko, ang buhay na walang hanggan nasa iyo na sa oras na ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesus. At kahit na dumating sa iyo ngayon sa amin sa bawat isang kamatayan dahil sa coronavirus o sa anumang klase ng sakit, makaasa tayo at mapanghahawakan natin ang salita ng Diyos na tayo ay Kanyang muling bubuhayin sa takdang panahon at tayo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Ang pamagat po ng ating mensahe sa umagang ito, huwag kang matakot sa COVID o sa kamatayan. Sumampalataya kay Jesus. Muli po, ang pamagat ng ating mensahe sa umagang ito, huwag kang matakot sa COVID o sa kamatayan. Sumampalataya sa Panginoong Jesus. Tayo po ay sandaling manalangin. Nagpapasalamat kami sa iyo, aming Ama, aming Panginoong Jesus, at aming banal na Espiritu. Sapagkat muli at minsan pa sa umagang ito, ay pinagkalooban mo kami ng tsansa, ng banal na pribilehyo na makapagdaos ng pananambahan sa umagang ito. Maraming salamat sapagkat nangusap ka sa amin at nagbigay ng isang bagay na mapagbubulay-bulay namin sa maghapong ito at sa mga darating pang panahon ng buhay namin. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat hindi nalilimitahan ng anumang bagay ang pagpapahayag ng iyong salita, na kahit walang pagsambang nagaganap ngayon, nasama-sama ang iyong mga anak sa isang pisikal na lugar. Ngunit sa pamamagitan ng teknolohiya, ng YouTube, ng Facebook, ng Messenger, at ng iba pang mga bagay, ay naipapahayag ang iyong salita. Maraming salamat po. Sapagkat patuloy mo kaming inaabot, patuloy mo kaming kinakausap, patuloy kang nagsusumikap at nagtsatsaga upang kami ay bahaginan ng iyong makapangyarihang salita na nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa salita na iyong
ipinagkaloob sa amin sa puntong ito. Na sa bawat isa na ngayon ay nakabahagi at nakikinig, nawa po ito ay nagsilbing inspirasyon, motibasyon, at nagsilbing paalala sa amin na sa buhay namin sa mundong ito, wala kaming dapat na paghawakan, kundi ikaw lamang. Sapagkat mawawala ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ngunit, ang buhay na walang hanggan na dulot ng pananampalataya namin sa iyo, ito ay walang hanggan, ito ay walang katapusan. Ipinaalala mo sa amin sa umagang ito, na bagaman namamatay ang tao sa pisikal na kalagayan, ngunit naghanda ka naman ang buhay na walang hanggan para doon sa mga tumanggap at sumampalataya at patuloy na sumasampalataya sa iyong bugtong nanak, ang aming Panginoong Yesus. Maraming salamat po sa iyo, aming Panginoong Yesus. At nagpapasalamat din kami sapagkat sa buong mundo ay nakapagdaraos ng mga gawain ang iyong mga lingkod sa pamamagitan ng ganitong kalakaran, ng ganitong sistema. Dalangin po namin na nawa sa kanila na ngayon ay kasalukuyang nagbabahagi ng iyong salita. Pagpalain mo sila, mangusap ka sa mga tao sa pamamagitan ng iyong mga mensahero sa araw na ito. At hinihingi namin sa iyo na nawa po patuloy na ikaw ay mapapurihan sa pamamagitan ng virus na ito na lumalaganap sa buong mundo. Nawa makita pa rin ng sanglilikha ng sangkatauhan na ikaw ang makapangyarihang Diyos, ang may hawak, ang may kontrol sa virus na ito. Sapagkat ikaw ang nasa trono, ikaw ang nasa upuan ng kapangyarihan, at dahil doon, ikaw ang siyang nakatatalos at nakaalam ng lahat ng bagay. At kahit na ang virus na ito, alam po namin, matatapos din ito, magwawakas din ito, sapagkat ito ay tapakan mo lamang. Ito ay isang napakatiting, maliit na bagay sa iyong tapakan, na kung saan kinakasangkapan mo ito, upang ang mga tao ay magbalik loob sa iyo, upang ang mga tao ay magising sa katotohanan, na wala silang ibang kailangan kundi ikaw, at ikaw, at ikaw, at ikaw lamang, Panginoon Yesus. Ngunit idinadalangin po namin sa pagkakataon ito, na nawa, hindi na maglakot magtagal, ang sakit na ito, ang virus na ito, ay matuldukan na. Marami sa mga lingkod mo, sa mga anak mo, ang araw-gabi dumadalangin sa iyo. Alam po namin nakikinig ka. Hindi sarado ang iyong pandinig para sa bawat isa. Alam po namin darating ang sandali na matatapos na rin ang pagdaigdigang krisis na ito. Ngunit pansamantala sa mga oras na ito, ang kailangan namin gawin ay ang magtiwala at sumampalataya lamang sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang lahat ng iyong mga anak. Ingatan mo kami sa buong maghapon at sa buong isang linggo na aming tatahakin at dadaanan. Nawa po ikaw ang siyang magtaguyod sa amin. Ikaw ang lumikap sa amin. Ipadala mo ang laksa-laksang mga anghel na magbabantay sa amin araw at gabi upang kami ay palaging protektado. At higit sa lahat, nawa po ang banal na Espiritu na nasa aming mga kalooban, patuloy na ito ay gumabay sa amin. Ang banal na diwa ng Diyos ay patuloy na sa amin ay magbendisyon at magpala. Ipagkaloob mo po ang lahat ng aming pangangailangan sa buong isang linggo, mga bigas, kanin, ulam, panggastos, kalusugan, at iba't iba pang mga bagay. Ang lahat po ng mga ito ay hinihingi namin sa iyo. At amin pong inaalala sa oras na ito, sa aming dalangin, ang mga frontliners
na kung saan nagbubuwis ng kanilang mga buhay para sa kalusugan, para sa kapakanan ng ibang mga tao. Dalangin namin, mapapulis man sila, doktor, nurse, o sino man sa kanila na naglilingkod sa sambayanang Pilipino at sa buong mundo. Nawa po, ingatan mo sila at pagpalain. Dalangin namin ang mga infected ng virus na kumakalat ngayon. Nawa po, makarecover sila, gumaling sila sa kanilang karamdaman, at nawa po, ang kapayapaan, ang kagalakan at katahimikan ng kalooban, ang ipagkaloob mo sa bawat isa sa kanila at sa bawat isa sa amin. Nawa po, makatulog pa rin kami ng mapayapa sa mga pagkakataon ito. Maraming salamat po, Ama, sa iyo sa umagang ito. Umaasa kami at nananampalataya na ang lahat ng mga ito ay iyong pinakinggan at ipagkakaloob. At ngayon po, mga magulang at mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang pagliligtas ng Diyos Anak, ang Panginoong Hesus, at ang pakikipisan, kapayapaan ng Diyos Espiritu ang siyang ating tanggapin mula ngayon, bukas at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen, Amen, Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin, mga mahal na kapatid, magulang sa Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa pakikibahagi natin sa gawain ito. Hindi po nagtatapos sa umagang ito ang ating pagsamba sa Panginoon at panalangin, kundi ito ay magpapatuloy sa bawat araw habang tayo ay pinagkakalooban ng Diyos ng buhay sa mga panahon ito. Lagi po tayong manalangin sa Diyos. Lagi tayong makiusap sa Kanya. Katukin ang pintuan ng langit. At alam naman natin na ang Diyos ay nakikinig. Makakaasa tayo na siya ay makakabag sa atin, maaawa sa kalagayan ng Pilipinas at ng buong mundo. Kaya hinihimo ko po, hinihikayat ang bawat isa. Hindi man sa YouTube o sa Facebook Live, pwede po tayong manalangin ng personal o kasama ang ating pamilya. At sa susunod pong linggo muli, sa ganap na alas 9, kung hindi pa matatapos ang quarantine